So guys, welcome. So spiritual reading tayo ngayon. Meron tayong tanong dito, okay? Bakit ka tinatarget ng mangkukulam? Okay? So tingnan natin yung energetic reason kung bakit ka target niya. So hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo lamang yung part nyo. And thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So ngayon itatanong natin, bakit ka target ng mangkukulam? Anong meron ka? Bakit ka tinatarget niya? Okay? Ayan, so start na tayo. Bakit ka target ng mangkukulam? Give me the message. Bakit ka tinatarget ng mangkukulam? So, ang bibigat ng lumalabas, ano? Oo. Meron akong nakikitang Taurus. Meron din akong nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. So, meron din akong nakikitang Scorpio, Cancer, meron ding Pisces. Meron ditong Gemini, Libra, and Aquarius. Halos lahat dito naman, ano. Meron lang din ako nakikitang Year of the Pig, Year of the Rabbit. Okay, so start na tayo. So dito, no, yung tanong natin ngayon, ano, bakit ka tinatarget ng mangkukulam? Lumabas agad ang The Hierophant reverse and the Queen of Wands reverse. So ibig sabihin, ano, nagpapakita ito ng paghiwalay sa tradisyon na proteksyon. So ano yun? Ano yung ibig sabihin nun? Ikaw ay hindi sumusunod sa karaniwang landas ng spiritual na proteksyon. So ano yun? Pagdadasal, okay? So maaaring hindi ka ganong paladasal or nagbabago yung pananampalataya mo. Dahil dito, nagkakaroon ng gap sa inyong spiritual shield at ito ang napapansin ng mga nilalang o taong may mababang intensyon tulad ng mga mangkukulam na iyan, ano. So dito energetically, ano, kapag ang isang tao ay may malakas na liwanag or like vibration, empathy, healing or psychic awareness, nagiging beacon ito sa mga taong naiinggit o gustong sumipsip ng enerhiya. Okay? So dito, yung mangkukulam o yung taong gumagamit ng negatibong enerhiya ay natural na naaakit sa ganitong liwanag. Okay? Lalo na kung hindi mo lubos na nagagamit yung iyong sariling proteksyon. Okay? So lumabas yung Queen of Wands dito. So meron akong nakikitang enerhiya ng inggit o paghihigante. Ayan. So dito, lumalabas dito, ano, na yung bang tipo na madalas sumisimbolo ng isang babaeng inggit. Yung nakikita ko dito, no, pwedeng very kontrolado yung ego, may takot na mawalan ng impluwensya. Sa larangan ng enerhiya, ito'y pahiwating ng taong nakatutok sa'yo dahil sa iyong inner confident at magnetism. Okay? Kahit hindi mo ito pinapansin. Okay? So marahil yung iba sa inyo nararamdaman mo na ikaw ay may kakayahang makamit ang mga bagay na hindi niya magawa. Ganon. So feel ng tao na to na meron kang mga kakayahan, madali para sa'yo or pwede rin sabihin, kita niya na swerte ka. Okay? So dito sa psychic realm, ano, yung ganitong emotion, ano, ay nagiging cord o energetic connection. So sa sinusubukang ibaba ang iyong vibration sa pamagitan ng pangungulit, pagkapagod o pagkalito, yung intention niya rito. Okay? So kaya ka tinatarget, ano, kasi nakikita niya na ang potential mong liwanag. So hindi niya matanggap na kaya mong subukan na sirain. Yung bang tipo na hindi niya kayang matanggap na hindi kanya masira kahit malayo. Alam mo yun? So, kita niya yung potential mo or kita niya na ikaw ay merong kakayahan or merong kang liwanag or merong kang attraction at magnetism. Okay? So, ito lang nakikita ko, no? Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na
pwedeng meron siyang nakikitang something sa'yo na wala sa kanya. Okay? So dito, dahil lumabas ang The Tower reverse, pinipigilan niya dito yung iyong awakening, yung paggising mo. So dito, ito yung tanda ng enerhiya na gusto niyang pigilan ng iyong transformation or paggising energetically. Okay? So nakikitaan ko dito na dapat sana ay malaki yung pagbabago na mararanasan mo sa sa mga nangyayari, Kumbaga, may posibilidad na magkaroon ka ng spiritual level up. Ngunit dahil may spell or sumpa na ginagawa, pinipigilan niya to. Okay? Kumbaga, kita ng tao na to na may potential ka eh. Okay? So dito, sa mas malalim na antas, ito iba'y parang may energetic debris, okay? Sa paligid mo, mga biglaang pagkapagod, pagkalito, o paulit-ulit na pagkadelay ng mga plano. So, hindi ito basta malas ha. Meron lang blockage, energetic ascension sa'yo. Okay? So, yung mangkukulam or energetic worker ang tawag, ito yung hindi lang basta nagalit, Siya ay natatakot sa pagbabago mong mapalaya sa'yo. Yung bang natatakot siyang makalaya ka sa impluensya na ginagawa niya sa'yo sa pamagitan ng energy, negative energy na ipinapadala sa'yo. Natatakot siyang makalaya ka doon, okay? Kasi babalik yun sa kanya eh. Kaya natatakot ng tao na to. So nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo dito sa 8 of Cups, pwedeng lumayo ka or pwede rin meron kang ginawang paglayo, umalis, ganyan. So dito sa 8 of Cups, nagsimula ka ng umalis sa mga sitwasyon na hindi mo na kinabibilangan. Okay, pwedeng iba sa inyo nag-relocate ng lugar or pwede rin lumipat ka ng ibang bayan or pwede rin umalis ka sa isang relasyon o grupo o trabaho. Pwedeng dun mo nakuha to eh, okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito energetically, ito yung nag-trigger ng takot sa mga tao umaasa ng enerhiya mo dati, okay? So dito, yung mangkukulam, kadalasan nagtatarget sa mga taong humihiwalay sa kontrol nila, okay? So, ibig sabihin, nang simula mong piliin ang sarili mo dito, marahil nararamdaman nila yung pagkawala ng access sa iyo. Kasi dito, ngayon, sinusubukan niyang ibalik ka sa cycle ng guilt, confusion, o doubt sa sarili mo. Okay? So, dito, dahil lumabas ang Ace of Pentacles reverse, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo pagdating naman sa enerhiya ng prosperity, meron ding blockage. Yung iba, hindi halos lahat. So, meron nung nakikitang Virgo, Taurus, and Capricorn. So, nakikita ko dito, ito yung simbolo ng paghinto ng daloy ng biyaya kasi naka-reverse siya dito, So, energetically, ito yung uri ng spell na nakatuon sa abundance block. So, dito, mga sitwasyon na para bang walang progress, parating naudlot ang pera, o bigla ang nawawala ang mga opportunity, ganon. So, hindi ito direktang sumpa, kundi energetic interference, okay? So, dito itong nangyayaring ito, galing to sa taong may malakas na emotion, katulad ng inggit, okay, or nawawala ng gana. Iyon ang sign ng energy drain, okay? So, ibig sabihin ng liwanag mo ay sinusubukan niyang sipsipin para siyang magkaroon ng sense of control dito, okay? So dito, dahil lumabas ang Three of Swords, sugat ng daan. Yung bang sugat ng daanan ng enerhiya. Okay? Dito sa Three of Swords, meron ditong tao na emotional na sugatan. Okay? Ito yung tanda ng luma mong pain o trauma na ginawang daan, negative energy. Okay? Ginawa ng daan ng mangkukulam para mapasok ka lalo. Okay? So, nakikita ko dito, ginagawa niya ito energetically kapag hindi mo napagaling ang nakaraan mo. Okay? So, nagiging butas ito sa iyo, sa iyong aura. Okay? Kaya dito, kapag meron ka mga trauma sa nakaraan, ito na yung time for healing doon. Kasi, kapag may masamang tangka or meron ditong nagtatangka ng masama sa iyo, ito yung butas para lalo kang makontrol, okay? So dito, dahil doon siya nakakapasok eh. So kaya kung minsan ay ramdam mo na para bang bumabalik ang dating sakit na iyon, kahit sobrang tagal na, nakalipas na, pakaramdam mo sariwa pa rin, hindi ka makalimot sa mga nakaraan mo. So dito siya nakuha ng lakas, okay? So dito,
hindi lang basta memorya, no, kundi energy manipulation yung ginagawa. Kaya para mampanatiling mababa yung vibration mo rito. Okay? Kumbaga pinipigilan niya yung pag-usad mo rito. Okay? So dito dahil lumabas ang 8 of Swords dito, no, pagsisimula ng pagkalaya. Kahit ba meron ditong tao na tumatarget sa'yo, andito pa rin yung paglaya mo sa sitwasyon, okay? So ito yung magandang bahagi kasi lumabas din yung 5 of Pentacles reverse, ano. Nakikitaan ko dito, matatapos na to. Lumabas din tong the Star and the Page of Cups and the Emperor and 3 of Wands. Kahit baga meron ditong mga gumagawa ng hindi maganda sa'yo, nakikitaan ko dito, merong mababago, okay? So nakikitaan ko dito, no, unti-unti kang nakakawala sa energetic trap. Kumbaga, itong kulam kasi, energy yan eh. Kumbaga, kung magpapapekto kasi energy ng mangkukulam nito, dun ka madadala, okay? Kaya be aware sa mga iniisip at sa mga gagawin, okay? So dito, yung mangkukulam ay nawawalan na ng lakas habang natututo kang gamitin yung clarity, prayer, and detachment. Yung pag-iwas mo at paglayo mo dito sa 8 of Cups, ito yung naging simula kung bakit nawawalan sila ng access sa'yo. Okay? So dito, tanda na, no, yung black energy ay walang saysay kung hindi mo ito pinapayagan sa loob mo. Okay? Kasi energy yung lahat yan. Kaya dito, sinasabihan ka dito, kapag binaliwala mo to, hindi mo siya pinagtuunan ng pansin at dinedma mo to, nawawalan siya ng access sa'yo. Okay? So dito, ano, dahil lumabas ang 5 of Pentacles reverse, ano, paghilom, and nakikitaan ko dito yung recovery. So dito, ito yung card ng pagbabalik ng lakas, tulong mula sa divine. Okay? Tulong mula sa dasal. Kaya dito, kapag ikaw yung tipo ng tao na hindi madasalin, ito na yung time para tumawag ka kay God, magtiwala at magdasal na. Okay? So dito, ano, nakikitaan ko dito, ibig sabihin kahit tinatarget ka, may mga gabay o espiritong nagbabantay sa'yo rito. So dito, yung enerhiya, ito'y para bang unti-unti nagre-refer ng aura mo. So nagsasara yung mga butas, bumabalik yung vitality mo, and then nagiging mas mataas ang iyong vibration dito. So dahil dito, no, bakit bumabalik ang iyong lakas? Dahil natututo ka na. Hindi agad maniwala sa takot. Kasi pag yung takot ang pumaibabaw sa'yo, doon nagsisimula eh. Kaya dito, sinasabihan ka dito, huwag kang matatakot, ano. Kung ramdam mo may gumagawa sa'yo, lakasan mo yung loob mo. Okay? Isipin mong wala ito. At syempre, manalangin ka. Dasal. Okay? So dito, no, sinasabihan ka rin dito, no, na matuto kang hindi agad maniwala sa takot. Kasi yung vibration ng tapang ay siyang panlaban sa anumang black energy. Okay? So dito, dahil lumabas ang Page of Cups dito, so meron ditong mensahe ng liwanag na ipinagkakalob sa'yo. So ito yung mensahe mula sa higher self mo, okay? So, kumbaga yung puso mo ay nananatiling mabuti at yung bang tipo na nananatiling mabuti at iyon yung dahilan kung bakit hindi ka kailanman niya mapipinsala, okay? So dito, energetically, kapag nanatili kang compassionate, humble, forgiving, ano, napuputol yung psychic cord mula sa taong ito. So, yung mangkukulam ay umaasa sa takot mo. Okay? Ngunit kapag ang emosyon mo ay nakaugat ay pag-ibig, pag-asa, wala siyang mahahawakan sa'yo. Kasi yung takot, dun siya nakuha ng lakas para magkaroon ng access sa'yo. Pero dahil pinahihiran mo dito yung pag-ibig, pag-asa, pagbibigay, pagpapatawad, nawawalan siya ng hawak sa'yo. Okay? So dito, dahil lumabas ang the star, ano, nakikitaan ko dito yung divine protection. So ito yung pinaka maganda sa card na to, ano, kasi yung the star, enerhiya ng paghilom, okay? Pananampalataya at gabay mula sa kalangitan, okay? So ibig sabihin, no, kahit may mga gumagamit ng masamang intention laban sa'yo, ang kalangitan na naglalagay ng protection sa paligid mo, okay? So maaaring nararamdaman mo minsan ang biglaang pagganang pakiramdam o tila may liwanag na bumabalot sa'yo kapag nagdarasal ka. Okay? Iyon yung vibration ng the star. So, ipinapakita nito na hindi ka basta target. Ikaw ay ginagawang mas malakas ng sitwasyong ito. Okay? So, lumabas yung the Emperor upright dito, no? So, nakikitaan ko dito yung regaining power. Kumbaga, ito yung enerhiya ng control at authority. Okay? So, yung gabay mo ay gustong ipaalam na kailangan mo magdesisyon na ikaw ang may hawak ng sarili mong enerhiya. So, kailangang ilagay mo ang boundaries. Huwag basta magpapasok ng kwento, chismis o inggit mula sa iba.
So kapag ang aura mo ay disiplinado, meaning alam mo kung saan mo igugugol ang focus mo. Okay? So nakikita ko dito, hindi makakapasok ang mga manipulative energy like chismis, paninira, or something na kung ano-ano pa. Okay? So dito sa The Emperor, hindi ka biktima. Isa kang tagapangalaga ng sarili mong kapangyarihan. Okay, dito. So, dito dahil lumabas ang The Three of Wands upright, nakikitaan ko dito ang expansion and spiritual mission. Okay? So, dito energetically, may mission ka na lampasan sa ordinaryong buhay. Okay? Kumbaga, may mission ka na lampasan yung mga nangyayari to. Kumbaga, hindi basta ordinary yung nangyayari sa'yo kasi may kakaiba kasi spiritual to So, dito nakikitaan ko dito yung light worker energy. Okay? Ibig sabihin, ang mga pagsubok na ito ay hindi parusa, kundi pagsasanay ng kaluluwa. So, habang natututo kang protektahan yung sarili mo, tinuturoan ka rin ni universe kung paano tumulong sa iba sa pagharap ng ganitong enerhiya. Okay? So, ang mga mangkukulam ay hindi lang kontrabida. Kumbaga, sila yung trigger para matuklasan mo ang iyong tunay na lakas. Okay? Kaya pasalamat ka din sa mga mangkukulam na yan kasi natuto ka, naging matibay ang loob mo, lumakas yung pananampalataya mo at napalapit ka pa sa Diyos. Okay? So dito, sa Four of Swords reverse, pagtigil at pagpapahinga at pagbangon. Kumbaga, sinasabihan ka to dito na ito yung hudyat na oras para kumilos. Okay? Tapos na yung yugto ng tahimik na pagtitiis. So, ito yung kailangan mong i-activate muli ang iyong spiritual protection. Ano yun? Dasal. Okay? So, ano yung mga dasal? Pagtitiwala sa Diyos. Kung Psalm 91, pagtitiwala sa Diyos. So, mainam din yung Anima Christi, yung kaluluwa ni Kristo. O, kung alam mo yun, yung dasal na yun. So, meron din mga dasal na yung rosary kung ikaw ay katoliko, Pero ganun pa man, kung ano man yung paniniwala mo at naniniwala ka sa taas, magdasal ka rito, okay? Sa mahal na Ama sa Langit. So, yun lang, kailangan lang dito ay dasal. At syempre, kahit alam mong may gumagawa ng masama sa'yo, hayaan mo lang siya. Kasi pag nagalit ka doon, may hawak at access sila sa'yo. Kumaga, patawarin mo lang to, hayaan mo yung mga taong gumagawa ng masama sa'yo. Si God na ang bahala sa kanila sa'yo. Okay? So, dito, kailangan mo lang din i-activate, okay? Dasal, paglilinis ng aura. Ano ba yung paglilinis ng aura? Siyempre, kailangan mo din dito mag-incenso or pwede rin mag-cleansing, okay? Cleansing bath. Ano yon? Salt bath, ganyan. Kasi pag tayo naliligo ng salt bath, may mga intention, chismis, or something na ibinabato sa atin. Hindi agad tayo kakapitan nun, okay? Kasi mangyayari dyan, kakalas yan okay? Kumbaga, hindi agad tayo sapul na sapul sa mga ginagawa kasi meron tayong harang, okay? So, mainam yun, at mainam din yung magdasal ng may candle, okay? Prayers, okay? White candle para sa protection. And then, yung mga maglagay ka ng mga asin sa sulok ng bahay mo, mainam yun for protection para hindi mapasok ang tahanan mo, okay? Then, magsuot-suot ka din ng mga protection, okay? Amulet, mga cross, or pwede ring Saint Benedict, or kung ano man yung mga pinaniniwalaan mo, okay? So, dito, dito sa Four of Swords, nagsasabi dito na gumising na, okay? Ipagtanggol mo ang sarili mo sa paraang mapayapa. Hindi sa pagganti, Yung bang tipo na, yung iba kasi, pag halimbawa, kinulam, pakukulam mo din. Hindi ganun, Walang katapusan yun. Parang magbabayad ka din ng karma doon. So, ang ganti mo din, ang maigaganti mo lamang doon sa taong gumagawa ng masama sa'yo, ay ipagdasal mo tong taong gumagawa ng masama sa'yo. Okay? At ipagpaubaya mo siya kay God, okay? Hayaan mo lang siya. So, mainam din yung maghilsong-hilsong. Kasi kapag may mga ganyan negative or mababa yung vibration tulad ng mga mangkukula, mga inggitera, chismosa, mga ganyan, natatalbog yan kasi mababa yung vibration nila. Dapat laging mataas ang vibration mo, okay? So, mainam yun para tumatalbog, okay? Kaya mainam yun, nagme-music ng mga hillsong sa mga tahanan para yung bahay mo mapayapa, okay? So, dito, yung pangwakas na mensahe sa'yo, nakita ko yung 1919. So, hindi ka tinatarget dahil mahina ka. Tinatarget ka dahil alam nilang malakas ka. Okay? So, dito, ikaw yung nasa liwanag at may hawak kang kakayahan na gumising ng iba. Okay? So, yung mangkukulam ay nagiging anino ng sarili nilang takot. At kapag ikaw ang patuloy sa pag-angat, natutunaw ang anino nila. Okay? So, kaya ang tunay na panlaban ay hindi ritual o gante.
kundi kalinawan ng isip, kapayapaan ng loob mo, at panalig sa liwanag na hindi mapapawi. Kasi ang mangkukulam, tinatabuyan ka ng takot. Kapag yung takot ang mamuo sa iyong puso, dun umi-epekto yung kanilang gawa kasi may access sila sa'yo. Kaya dito, kailangan mong patatagin yung kalooban mo. Okay? Kailangan mong palakasin. Kapag ikay nag-e-insenso, matatanggal yung takot mo sa dibdib mo. Okay? Kumbaga tatanggalin yung mga negative energy na ibinabato sa'yo. Kaya mainam yung mag-insenso. Lalo-lalo na pag mga kabilugan ng buwan, umaatake na naman sila. Okay? Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.